Andito naman po tayo ngayon at atin po nating hahanapin ang naging sira nito. Naghalo ang tubig at diesel or fuel niya. Ito po ang mag-troubleshoot tayo ngayon, mga idol. Malalaman natin, makikita natin at atin pong tapusin itong video na ito para malaman po natin kung ano ang talagang naging problema ng naghalo ang tubig at ang diesel. Sa mga gusto pong kumuha ng idea kung paano po at paano malaman kung anong naging dahilan o anong naging problema ng naghalo ang tubig at diesel, pwede po ninyong panoorin ito, mga idol. Sa mga marunong na po at maraming na pong alam at sobrang galing na po, okay, pwede na pong magpas dito. Pero sa mga gusto pong makapulot ng mga idea, pwede nyo pong pulutan to ng kahit papano. So mga idol, maghahanap tayo ng troubleshoot muna tayo. Panoorin nyo malamang po ang aking video at don't forget to subscribe po yung aking channel at Manoy Garage TV, and then may page Manoy Garage TV rin po, parehas lang din po. At sa video pong ito medyo meron tayong matututunan kahit konti na pagto-troubleshoot tungkol sa naghahalo ang tubig at diesel. Pwede rin po sa naghahalo ang tubig at langis pag nag-sharan kuneta na po. Pag nag-sharan kuneta naman po at tubig at langis ang naghalo, ay maaari pong oil cooler or cylinder head gasket or cylinder head. Kung itim naman po ang langis na pumunta ng radiator, nanggaling po sa ng makina yan. Pagka naman po nag milky, parang may gatas siya, galing po ng hydraulic yan. So tingnan nyo po yung oil cooler din po ng hydraulic at oil cooler po ng engine. Yan lang po ang mga nagiging problemang isa niyan. At manood lang po tayo ng aking mga video at makasakali pong may mapulot kayo. Ito po ang aking mga video. Marami po. Don't forget to subscribe po ang aking YouTube channel. Ayun nga po, kasalukuyan natin tinatanggal ang injector. Babaklasin natin yung injector, mga idol. Pabilis ang baklasan lang to at medyo pahapon na, uwian na. Kaya tinira ko na ito ng mabilisan. Ayun nga po, rocker arm na ang ating binabaklas. Ito nga po, kasalukuyan natin binabaklas ang rocker arm. Dito po malalaman natin kung anong naging problema. Sundan nyo lang po ang aking mga video. Tapusin nyo lang po itong video at huwag nyo rin po kalimutang mag-subscribe at mag-follow para malaman po natin kung ano naging problema na itong tubig at diesel. Uulitin ko po, ang naghalo rito ay tubig at diesel. Ito nga po, injector ng ating tinatanggal. Na sa injector na tayo at isusunod na natin dyan yung sleeve naman, injector sleeve. At makikita natin sa tawas kung ano naging problema, mga idol. Medyo bigat-bigat lang po at mabilisan ng trabaho dito. Ito nga pala yung pampuller namin. Dito nga po pala kasi nasa bundok kami, hindi na kami madalas gumagamit na. Ayan po yung injector nga po pala, yung sleeve. Ayan po, silipin nyo at medyo parang lumabas yung mga nya. Dito po nga po pala, hindi na kami nagtatanggal ng cylinder head muna hanggat maaari. Ginagawan muna namin ng parang kung po pwede pa na makita muna dito sa sa labas lang. Kaya ang ginagawa po namin, hindi na po namin tinatanggal ang cylinder head. Pupunta muna kami sa injector sleeve kasi po para makatipid din ng trabaho at makatipid din sa company, kasi hindi na sila bibili ng cylinder gasket. At isa pa,
madali ang trabaho, nasa shortcut ang trabaho kung sakaling makuha sa mga ganito. Dahil tansya ko injector sleeve lang ang naging problema nito. Ngayon makikita natin mga idol pag tanggal natin ng injector sleeve niyan kung talagang yun ang naging problema. Ayun nga po, to umpisahan na natin magtanggal ng mga injector sleeve. Malaking katipiran sa trabaho, sa pera, makakasave siya dahil hindi na magtatanggal ng cylinder head. Hindi ka na bibili ng cylinder head gasket, lahat ng mga gasket. Ang bibilin mo lang ay o-ring, sleeve ang magiging nito. Panoorin niyo po rin ang pagkakabit ko ng injector sleeve nito, o-ring, para malaman nyo rin po kung paano pagkakabit. At napakadali lang po, hindi masyado siyang mahirap. Sa ganito pong paraan medyo mas madali ang trabaho mga idol. Kaya panoorin nyo po hanggang dulo, hanggang yung pangalawang video ko. At huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-follow ang aking page, Manuel Garage TV. Yan nga po, at madali lang i-puller mga idol. Pupuller mo lang, napakasimple kaysa tatanggalin mo yung buong cylinder head. Ulitin ko mga idol, tubig at diesel na naghalo rito. Iba yung usapan ng tubig at langis sa makina, tubig at langis sa hydraulic. Maraming dahilan. Comment lang kayo mga idol kung meron kayong gustong itanong. Ayan nga po, at talagang makikita natin yung injector sleeve dito medyo malala ng tama. Kumbaga sa cancer na siya, sobra na, kailangan ng to. Kaya dito ang palagay kong naging sira muna nito. Obserbahan muna natin to ng mga ilang araw. Pag kinabit ko yung injector, malalaman nyo mga idol pagka kinabit ko na yung mga bagong o-ring. At ito nga po makikita natin kung may pinagbago, kung maghahalo pa yung tubig. Ang isang nagiging problema pag naghalo ang tubig at diesel, madaling mag-init, masisira ang mga o-ring ng liner, lahat ng mga o-ring na tinadaanan ng masisira siya kasi mamamagayan sa diesel mga idol. Isang magiging problema ninyo, kaya dapat aagapan ninyo ang mga ganitong problema para hindi na masira yung o-ring ng liner at nang hindi na lumala ang problema mga idol. Yan, number 6 na tayo. Sa number 6 na tayo ng injector sleeve. Ewan ko sa iba kung ganitong ginagawa nila na hindi na rin nila tinatanggal yung cylinder head. Sa amin po kasi ito muna ang ginagawa namin bago kami nagbabaklas ng cylinder head, kasi mas makakatipid at mas madali ang trabaho sa ganito. Madali ang proseso, noon lang. At ayan na, natanggal na natin yung mga injector sleeve. At ito na nga po yung kinalabasan. Ayan po, sira na po lahat ng mga o-rings. Ayan na, malulutong na yung mga o-ring niya. Talaga kailangan ng palitan. Ayan na nga po mga idol. At hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. At sundan niyo po yung pangalawang video nito para makita yung pagkabit.